Taong 2013, madaling araw. Narinig ang sirena ng ambulansya sa parte ng Laguna sa bahay ng isang matandang lalaki. Matapos iyon, mula naman sa Lubao, Pampanga, nakatanggap ng tawag si Elma, ang kapatid ni Lena. "Elma, pahiraman mo ko ng pera. Nandito ako sa ospital. Inatake si Henaro sa puso. Kailangan ko nang umalis dito sa Laguna." Wika ni Lena sa tawag. At nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung anong nangyari sa buod ng kwento o kasong ito, bago bumagsak sa ospital si Lena na siya pang nagbantay sa lalaking nagngangalang Henaro Alvarez. Gabi na nang dumating si Lena sa bahay ni Henaro. Tahimik ang buong paligid, halos wala nang dumadaan sa kalsada at ang ilaw na lang mula sa loob ng bahay ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Walang ibang tao, walang istorbo. Parang sinadya ng pagkakataon na maging pribado ang gabing iyon. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Henaro. Hindi na bago sa kanya ang itsura nito. Dahil oo nga't matanda na rin si Henaro kung tutuusin. Galing pang Lubao, Pampanga si Lena para puntahan at bisitahin si Henaro. At nang makarating nga siya sa bahay nito, pumasok si Lena sa loob, bit-bit ang simpleng bag at umupo sa sala na parang kabisado na niya ang bawat sulok ng bahay. Ilang beses na rin siyang nakapunta roon. Ilang beses na rin silang nagkita sa ganitong paraan. Walang nakakaalam at walang nakikialam. Umupo si Henaro sa tapat niya at tinitigan siya sandali, parang sinusukat kung gaano katagal na naman bago sila muling magkikita. "Ang tagal mong nawala," sabi niya sa mababang boses. Napailing si Lena at umiwas ng tingin. "May inaasikaso lang," sagot niya. Pero pareho naman nilang alam kung ano ang gagawin nila noong gabing ito ng pagtatagpo nila, romansa at tawag ng laman. Pero bago umabot sa ganitong sitwasyon, tignan muna natin ang nakaraan niya dahil kung di nyo na itatanong, itong si Lena ay hindi basta babaeng napadaan lang sa buhay ni Henaro. Isa siyang balo. Maagang naulila nang mamatay ang asawa niyang isang lineman na nakuryente habang nagtatrabaho. Isang iglap lang, nawala ang lalaking inaasahan niya at naiwan sa kanya ang isang anak na kailangan niyang buhayin kahit wala siyang sapat na trabaho o pinagkakakitaan. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Araw-araw siyang nakikipaglaban sa realidad hanggang sa dumating sa punto na kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuhay. Doon niya napagdesisyonan na maghanap ng lalaking makakatanggap sa kanya, hindi lang bilang babae kundi bilang isang ina na may responsibilidad na. At sa mga simpleng chat groups niya, nakilala si Henaro. Nagsimula sa usapan, sa kamustahan, hanggang sa naging mas di na nailihim ni Lena ang tunay na pakay niya sa pakikipag-chat, syempre pera. Isang bagay na tanggap naman ni Henaro at mas mabuti pa nga daw iyon kasi honest si Lena, bagay na alam niyang makakatulong sa kanila ng kanyang anak. Samantala si Henaro naman ay matagal nang nag-iisa sa buhay. Dating mataas na empleyado sa gobyerno, may malaking pensyon at bukod pa doon ay pinapadalhan pa siya ng pera ng kanyang mga anak na nasa abroad. Hindi siya naghihirap. Sa katunayan, maayos ang buhay niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may kakulangan pa rin. Wala siyang kasama. Wala siyang kausap. Tanging kasambahay at hardinero lang ang kapiling nito sa malaking bahay niya at walang babaeng nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na matibay pa ang pagkalalaki niya, romansa at kaligayahan sa kama ang trip niya. Kumbaga, matigas pa si Manoy. Kaya nang makilala niya si Lena, hindi niya na ito pinakawalan. Para sa kanya, si Lena ang sagot sa nararamdaman niya, paring excitement sa pagkalalaki niya. At nang gabi na magkita nga sila, halika sa loob, aya ni Henaro habang tumatayo. Hindi na nagsalita si Lena at sumunod na lang siya papunta sa kwarto. Pagpasok nila, agad isinara ni Henaro ang pinto. Tahimik ang silid at ang bawat galaw ay parang mas lumilinaw dahil sa katahimikan. Umupo si Lena sa gilid ng kama habang si Henaro naman ay lumapit sa maliit na drawer sa tabi nito. Binuksan niya iyon at may kinuha sa loob, isang maliit na tableta. Sanay na sanay ang kilos niya, parang matagal na niyang ginagawa iyon. Walang pag-aalinlangan,
Walang pagdadalawang isip, ininom niya agad ang tableta kasabay ng tubig na nasa baso sa tabi ng kama. Hindi na nagtanong si Lena. Alam na niya kung ano iyon. Dahil sa may edad na nga si Genaro, hanggang sa mga ilang sandali ay nagbago ang pakiramdam niya, yung pwedeng sumabog sa diretso sa kama si Genaro. Sa mga lalaki, alam niyo, yung pakiramdam na sa tingin mo sa sarili mo ay makakatatlong rounds ka pa. Ganon ang pakiramdam ni Genaro kasi nga bata pa si Lena at maganda pa ang katawan. Nang magsimula na nga ang bimbangan ng dalawa, matibay ang manoy ni Genaro, kaso matagal bago ang putok ng kargada nito ayon kay Lena. Nangawit na nga raw si Lena, pero sa kalagitnaan ng sandaling iyon, biglang napahinto si Genaro sa pag-araro. Biglang napahawak siya sa kanyang dibdib. Parang may biglang sumikip sa loob nito. Sandali, mahina niyang sabi habang sinusubukang huminga ng malalim at panandaliang itigil ang bimbangan. Napakunot ang noo ni Lena at agad siyang lumapit. Ano yun? Tanong niya, pero hindi agad nakasagot si Genaro. Mas lalong bumigat ang kanyang paghinga at makikita sa mukha niya ang sakit na unti-unting lumalakas sa pagtibok ng dibdib nito. At sa loob lang ng ilang segundo ay napaatras si Genaro at tuluyang bumagsak sa gilid ng kama. Genaro! Sigaw ni Lena habang agad siyang lumapit at sinubukang alalayan ang matanda. Pero wala na itong lakas. Nanlalamig na ang kanyang mga kamay at hindi na makapagsalita ng maayos. Tanging mahihinang ungol na lang ang lumalabas sa kanyang bibig habang pilit siyang humihinga. Nagpanik si Lena. Tinapik niya ito. Tinawag ang pangalan pero di na makasagot si Genaro. Mabilis na nagbihis si Lena at dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto. Sumigaw ng tulong o tumawag ng saklolo. At ilang minuto lang ang lumipas ay may mga kapitbahay nang dumating. May tumawag ng sasakyan, may tumulong buhatin si Genaro palabas ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Lena ang kanyang bag, nanginginig, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Dinala si Genaro sa ospital ng buhay pa, pero kritikal ang kondisyon. At habang umaandar ang sasakyan papunta roon, wala ni isa sa kanila ang makapagsabi kung malalampasan pa ba niya ang gabing iyon o iyon na ang simula ng kanyang tuluyang pagkamatay. Pagdating sa ospital, hindi na nag-aksaya ng oras ang mga nurse at doktor kay Genaro dahil dire-diretso siyang isinakay sa stretcher at itinulak papasok sa emergency room habang si Lena naman ay naiwan sa labas, nakatayo at halatang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa loob pa sila ng bahay na nagbibigay ng ligaya sa isa't isa. Ngayon ay nasa ospital na sila na parang isang iglap lang ang pagitan. At habang abala ang mga doktor sa loob ay naririnig niya ang mga utos at galaw ng mga kagamitan. Pero wala siyang magawa kundi maghintay at magdasal na. Sana ay malampasan iyon ni Genaro kahit ramdam niya sa sarili niya na malubha na ang kalagayan nito. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang doktor at sinabi na kritikal ang kondisyon ni Genaro kaya agad itong inilipat sa ICU. At doon nagsimula ang mga oras na puno ng kaba at walang kasiguraduhan dahil nakakoma na si Genaro. Hindi gumagalaw at hindi nagsasalita. Tanging mga makina na nakakabit sa kanya ang nagbibigay ng senyales na buhay pa siya. At habang lumilipas ang oras ay unti-unti ring kumalat ang balita hanggang sa makarating ito sa kanyang mga anak na nasa abroad. Kaya naman nagmadali ang mga ito na umuwi. At sa mga ilang araw lang na nasa ospital si Lena, habang nasa koma nga si Genaro, ay dalawa ang dumating sa mga anak ni Genaro mula sa abroad. Pagdating ng mga anak ni Genaro, agad nilang hinanap kung ano ang nangyari at kung sino ang huling kasama ng kanilang ama. At doon nila nakita si Lena na tahimik lang na nakaupo sa gilid ng ospital. Hawak ang kanyang bag at halatang hindi mapakali. At kahit wala pang malinaw na sagot, ay agad na silang nakaramdam ng duda dahil hindi nila kilala ang babae at hindi nila alam kung bakit ito ang kasama ng kanilang ama sa oras na iyon. Kaya hindi na nila napigilan ang sarili na tanungin siya ng diretsahan kung ano ang ginawa niya kay Genaro
at kung bakit umabot sa ganitong kalagayan ang kanilang ama. Sinubukan ni Lena na ipaliwanag na bigla na lang sumakit ang dibdib ni Genaro at bumagsak ito sa loob ng bahay. Pero di niya sinasabi na nagtatalik sila nung maganap iyon dahil sa nahihiya siya. Pero agad naman siyang humingi ng tulong. Pero hindi sapat ang mga salitang iyon para kumbinsihin ang pamilya dahil alam nilang may sakit sa puso si Genaro. May iniinom itong maintenance at matagal nang may problema sa kalusugan. Kaya para sa kanila ay hindi basta-basta nangyayari ang ganito kung walang dahilan, at habang tumatagal ang usapan ay lalo lang umiinit ang sitwasyon dahil sa galit at emosyon ng mga anak na pakiramdam nila ay may tinatago si Lena o may hindi ito sinasabi sa kanila. Habang nakaupo si Lena sa gilid ng ospital, hindi niya maiwasang mapansin ang mga tingin ng mga taong dumadaan sa kanya. May halong pagdududa at paghuhusga kahit wala pa namang malinaw na nangyayari, at sa bawat minuto na lumilipas ay mas lalo niyang nararamdaman na parang unti-unti siyang napapalibutan ng mga matang naghihintay ng sagot mula sa kanya kahit siya mismo ay hindi rin alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. At habang hawak niya ang kanyang cellphone ay paulit-ulit niyang binabalikan ang huling mensahe sa kanya ni Genaro bago siya bumiyahe papuntang Laguna, na parang normal lang ang lahat at walang kahit anong senyales na may mangyayaring ganito. Hindi nagtagal ay may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya, isa sa mga kakilala ni Genaro sa lugar, at tahimik itong tumabi sa upuan kung saan siya nakaupo. Ilang segundo silang parehong walang imik hanggang sa nagsalita ito ng mahina at diretsahan. Tinanong siya kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay, at sa tono pa lang ng boses nito ay halata nang hindi ito basta nagtatanong, kundi naghahanap ng butas sa kwento niya. Kaya napayuko si Lena at muling inulit ang sinabi niya na bigla na lang sumakit ang dibdib ni Genaro at bumagsak ito. Pero habang nagsasalita siya, ay ramdam niyang kahit anong paliwanag ang ibigay niya, ay parang hindi naniniwala ang mga tao sa paligid niya. Sa kabilang banda naman, ay may dalawang nurse na nag-uusap sa di kalayuan, at hindi sinasadyang naririnig ni Lena ang kanilang usapan tungkol sa mga pasyenteng may edad na bigla na lang inaatake sa puso, lalo na kapag napagod o napuwersa ang katawan o nasobrahan daw sa sarap. Biruan pa nga nila na buti raw ganoon. Kung mamatay daw ang matanda ay namatay ito sa sarap at hindi hirap. Sabay tawanan ng mga nag-uusap, at kahit hindi direktang tungkol kay Genaro ang sinasabi nila ay tila ba tumatama iyon sa isip ni Lena dahil unti-unti niyang nare-realize na maaaring hindi niya kasalanan ang nangyari, pero hindi rin niya maaalis sa sarili niya na parte siya ng gabing iyon na nagtulak sa sitwasyon kung saan bumigay ang katawan ni Genaro dahil sa alindog ng katawan ni Lena. Habang lumalalim ang gabi sa ospital ay mas lalo ring tumitindi ang kaba ni Lena dahil alam niyang darating ang oras na haharapin niya ang pamilya ni Genaro ng diretsahan, at sa sandaling iyon ay wala siyang kasiguraduhan kung paniniwalaan ba siya o tuluyan na siyang ituturo bilang may kasalanan sa nangyari. Lumipas ang mga araw na walang pagbabago sa kalagayan ni Genaro at nanatili itong walang malay sa loob ng ICU habang ang pamilya niya ay halos hindi na umaalis sa ospital at patuloy na nagbabantay, at sa bawat oras na lumilipas ay lalong tumitindi ang tensyon dahil hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari sa loob ng bahay. Samantala, si Lena naman ay nananatiling tahimik at nakaupo lang sa isang sulok, hindi makalapit at hindi rin tuluyang makaalis dahil alam niyang siya ang huling taong kasama ni Genaro, at anumang mangyari ay hindi siya makakaiwas sa mga tanong na darating. Pagsapit ng ilang araw pa ay ganoon pa rin ang sitwasyon dahil walang pagbabago sa kondisyon ni Genaro at patuloy itong nakakoma habang ang pamilya niya ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa at napapalitan ito ng galit dahil sa bawat segundo na hindi nagigising ang kanilang ama ay mas lalo nilang naiisip na may taong may kasalanan sa nangyari. At sa kanilang paningin ay si Lena ang pinakamalapit na sagot sa lahat ng kanilang tanong. Baka may ginawa sila
O baka nainom si Papa ng gamot. Mga haka-haka ng magkapatid na anak ni Genaro. Pero dumating ang araw, lumabas ang doktor mula sa ICU at agad na nilapitan ng mga anak ni Genaro. Ilang segundo lang silang nag-usap, pero sa itsura pa lang ng doktor ay halata ng hindi maganda ang balita. Dahil doon natuluyang bumagsak ang emosyon ng pamilya dahil kinumpirma na ng doktor na hindi na kinaya ng katawan ni Genaro ang kanyang kondisyon at tuluyan na itong binawian ng buhay matapos ang higit 2 linggo na pakikipaglaban sa ospital. At sa sandaling iyon, habang umiiyak ang kanyang mga anak at nagkakagulo ang paligid, ay unti-unting napunta ang tingin ng lahat kay Lena, na tahimik lang na nakatayo sa gilid at hindi makagalaw. Dahil para sa kanila ay hindi lang basta sakit ang dahilan ng pagkamatay ni Genaro, kundi may taong dapat managot. At sa lahat ng naroon ay iisa lang ang nakikita nilang may kinalaman sa nangyari, si Lena Morales. At dito na nga umuwi rin si Lena matapos ang tawag niya kay Elma, ni hindi na nga siya dumalo sa lamay ni Genaro dahil alam niyang masama ang tingin o sinisisi siya ng mga anak ni Genaro sa pagkamatay ng kanilang ama. Pinaintindihan naman ni Elma na kapatid ni Lena na wala naman siyang obligasyon sa matanda dahil una sa lahat, transactional lang ang naging relasyon nila dahil sa pera at tawag ng laman at hindi naman sila mag-asawa. Magpasalamat nga daw dapat ang mga anak ni Genaro dahil hanggang sa huling araw nito sa ospital ay nandoon pa si Lena dahil kung ibang babae iyon ay tinakbuhan na lang siguro si Genaro. Pero hindi ganoon ang tingin ng naiwang pamilya ni Genaro Alvarez dahil matapos mailibing si Genaro ay hindi pa rin natapos ang usapan sa pagitan ng pamilya at ng mga taong nakakakilala sa kanya dahil sa halip na tahimik na pagluluksa ay mas lumakas pa ang bulong-bulungan tungkol sa nangyari sa loob ng bahay noong gabing iyon at kung paano bigla na lang bumagsak ang isang matandang kilala nilang malakas pa ilang araw lang ang nakalipas. At sa bawat kwento na lumalabas ay iisa lang ang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, si Lena Morales na huling nakita kasama ni Genaro bago ito dinala sa ospital. Hindi nagtagal ay nagpasya ang pamilya ni Genaro na magsampa ng reklamo laban kay Lena dahil para sa kanila ay hindi sapat ang paliwanag na bigla na lang sumakit ang dibdib ng kanilang ama at bumagsak, lalo na't alam nilang may sakit ito sa puso at hindi dapat basta-basta inilalagay sa ganong sitwasyon. Kaya nagsimula ang investigasyon kung saan kinolekta ang mga ebidensya mula sa bahay ni Genaro. Kabilang na ang mga gamit sa kwarto, ang mga bote ng gamot at maging ang laman ng maliit na drawer sa tabi ng kama na siyang huling pinagkunan ng isang tableta noong gabing iyon. Sa resulta ng pagsusuri, lumabas na may iniinom ngang gamot si Genaro na kilala bilang Viagra at ginagamit para sa kanyang kondisyon bilang isang lalaki at base sa toxicology report ay may presensya ng sildenafil sa kanyang katawan na nasa normal na antas lamang at walang halong ibang substansya na maaaring magdulot ng agarang pagkalason. At sa autopsy report naman ay malinaw na nakasaad na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute myocardial infarction o atake sa puso na posibleng na-trigger ng pisikal na pagod at ng kanyang dati ng kondisyon sa kalusugan. Nang lumalim pa ang investigasyon, ay sinuri rin ang mga mensahe sa telepono ni Genaro kung saan makikita ang palitan nila ng usapan ni Lena na nagpapatunay na kusa at may pahintulot ang pagkikita nila noong gabing iyon at walang indikasyon ng pamimilit o pananakot. At maging ang mga kapitbahay na tumulong noong gabing iyon ay nagbigay ng pahayag na si Lena pa mismo ang sumigaw at humingi ng tulong nang bumagsak si Genaro na lalong nagpatibay sa ideya na wala itong intensyon na saktan ang matanda o pagtatangkang patayin ito. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin agad matanggap ng pamilya ni Genaro ang resulta dahil para sa kanila ay may pagkukulang si Lena bilang taong kasama ng kanilang ama sa huling sandali nito. Pero habang tumatagal ang proseso ay unti-unting luminaw ang lahat dahil walang ebidensya na magpapatunay na may ginawa siyang labag sa batas
At sa huli ay ibinasura rin ang reklamo laban kay Lena Morales dahil malinaw sa mga dokumento at pagsusuri na ang nangyari ay isang natural na pagkamatay na dulot ng kombinasyon ng pisikal na aktibidad o pagtatalik nga sa dati ng kondisyon ng kalusugan ni Genaro. Sa pagtatapos ng lahat, wala namang nangyari sa kanya at naging malaya si Lena sa anumang kaso. Sa huli, ang nangyari kay Genaro ay hindi na maibabalik pa at kahit pa anong sisi o galit ang ibato kay Lena ay hindi na nito mababago ang katotohanan na ang naging dahilan ng lahat ay isang desisyon na siya mismo ang gumawa dahil sa kagustuhan niyang maramdaman muli ang saya at sigla ng kanyang pagkatao o ng kanyang pagkalalaki kahit na alam niyang may limitasyon na ang kanyang katawan pero inabuso niya pa rin. At para naman kay Lena, dala-dala niya ang aral na hindi lahat ng pagkakataon na lahat ng problema ay makukuha sa madaliang paraan, lalo na sa pera. Kasi katawan na nga lang ang ginamit niya, ay imbes na makatulong ay nagdala pa ito ng hindi inaasahang trahedya. Minsan, sa pangangailangan sa pera at hirap ng buhay ay may kapalit na hindi mo inaasahan.